mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 po o 65 pataas, sandali lang po tayo at makinig kayo ng mabuti dahil maraming balita na kumakalat tungkol sa isang malaking pension payment na darating this October at kailangan nating linawin kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Nakita ko na maraming posts at messages na nagsasabi na may PH Suzan Universal pension na ibababa daw sa October 12. At alam ko na marami sa inyo ang excited, umaasa at nag-aantay na. Pero mga kaibigan, bago tayo mag-celebrate or bago tayo pumunta sa SSS office or sa barangay hall para magtanong, kailangan muna nating malaman ang katotohanan dahil ayaw kung kayo ay ma-disappoint o ma-scam pa. Ang totoo po may mga pension, reforms na talagang nangyayari ngayong taon at may mga increases na binigay na ng SSS simula September 2025. Pero ang specific na claim na may universal PH18 pension para sa lahat ng seniors na dadating October 12th, hindi ito pa confirmed ng official government agencies like SSS or DSWD. Ang problema kasi maraming fake news at misinformation na kumakalat online. At dahil excited tayo sa tulong na ito, mabilis tayong maniwala. Kaya sa video na ito, hindi ko kayo lolokohin. Sasabihin ko sa inyo kung ano talaga ang nangyayari. Sa inyong pensyon ngayong October 25, magkano ang pwede ninyong asahan? Kailan darating? At paano nyo makukuha ang bawat pisong entitled kayo? At ano ang mga dapat ninyong bantayan para hindi kayo mawala ng pera na dapat sa inyo? Kaya nga mga kababayan, mahalaga na makinig kayo hanggang dulo dahil maraming detalye na kailangan ninyong malaman. Una sa lahat, pag-usapan natin ang tunay na pensyon. Increases na nangyari na ngayong 225. Noong Setyembre pa lang, nag-announce na officially ang SSS ng kanilang pension reform program. And ito ay hindi basta joke o chismis lang. Ito ay totoong programa na approved na ni President Marcos Jr. Himself. Ang pension reform program na ito ay 3 taong program, meaning 3 taon na patuloy na tataas ang inyong pension every year. Specifically para sa retirement, pensioners may rent increase na binigay starting September 2025 at para naman sa survivor pensioners, may 5% increase. Ngayon ang tanong ninyo siguro, magkano ba talaga ito sa actual pesos? Well, depende ito sa dami ng inyong current pension. Pero halimbawa, kung ang monthly pension ninyo ngayon ay PH5, ang esporentong increase ay PHP5, so magiging PH 5.5. Na ang monthly pension ninyo, kung PR0 naman ang current pension ninyo, ang increase ay 800 kaya magiging PHP8 na. Kaya tingnan ninyo sa inyong latest pension statement kung magkano ang bus ninyo para makalkulan ninyo ang inyong bagong amount. Ang maganda pa dito, hindi ito one time lang dahil tuloy-tuloy pa ito for the next 2 years. So may dagdag pa tayong asahan sa 226 at 227. Pero mga kaibigan, alam ko na ang tanong pa rin ninyo, paano naman yung mga seniors na walang SSS pension, walang GSIS, walang kahit anong government pension? Ito naman ang tungkol sa Social Pension Program ng DSWD na para sa indigent seniors. Ang Social Pension Program na ito ay para sa mga seniors na ang taong gulang at pataas na mahihirap, walang regular na income at walang ibang pension mula sa SSS, GSEs, PVO o private insurance. Ang current amount ng social pension ay 500 kada buwan, pero nung bit pa, dinagdagan na ng budget ang programa na ito kaya mas maraming seniors ang naka-receive. Ang problema lang hindi lahat ng seniors ay eligible para dito dahil may specific requirements like kailangan kayo ay frail, sickly, or talagang indigent. Ngayon, may mga proposal sa Congress para gawing universal ang pension, meaning lahat ng seniors ay makakakuha kahit may iba pang income. Pero as of now, October 2025, wala pang batas na pumirma na ganito. So ang current system pa rin ang nag-apply. Kaya kung hindi kayo qualified sa indigent category, hindi pa kayo makakakuha ng social pension kahit na seniors na kayo. Kaya na ngayon, balik tayo sa tanong na PH00, universal pension na supposedly darating October 12. Mga kaibigan, based sa official announcements ng SSS at DSWD, walang specific date na October, 12 na binanggit para sa isang bagong universal pension payment na PH 8,000. Ang nangyari kasi may mga websites at social media post na nag-mix up ng information tungkol sa SSS, pension increases at sa proposed universal pension, bills na nasa Congress pa lang, kaya naging confusing. Ang truth ay mayroon talagang mga bills na propose sa Senate at House of Representatives para gawing universal ang pension para sa lahat ng seniors. Pero hindi pa ito batas kaya hindi pa ito implemented. Si Senate President Escudero at iba pang lawmakers ay nag-push para ma-approve ito before the end of the session. Pero hanggang ngayon wala pang final na batas.
So kung may nagsabi sa inyo na guaranteed na ang PHU sa Oktubre, huwag munang umasa ng sobra dahil wala pang official announcement mula sa government agencies. Ang ginagawa ko rito ay hindi kayo lukuhin o bigyan ng false hope, kundi tutulugan ko kayo sa totoo para hindi kayo ma-disappoint or ma-victim pa ng scammers na magsasabi na kailangan ninyong mag-register or magbayad ng fee para makuha ang pera. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa mga kaibigan. Dahil kahit wala pang universal pension, may mga pension na entitled na kayo na baka hindi ninyo alam. Sa rito ay ang ikaingat buwang pension para sa SSS pensioners. O tama kayo ng dinig. Meron pong 13th month pension at ito ay binibigay every December. Ang computation nito ay equivalent sa isang buwan ng inyong regular monthly pension. So kung ang monthly pension ninyo ay 6,000 kayo ng additional 6,000 sa December. Maraming seniors ang hindi alam ito kaya huwag ninyong palampasin. Bukod dito mayroon ding funeral benefits sa SS na PH. Libong pagpumanaw ang pensioner at ito ay nakakatulong talaga sa pamilya para sa burial expenses. May survivor's pension din na 124 ng deceased pensioner's pension kung may legal. Spouse o 64 walang spouse pero may dependent children o parents. At mga benefit na may ito ay automatic. Ibig sabihin, hindi kailangan ng special application. Basta eligible lang kayo at updated ang inyong record sa SS. Ngayon, pag-usapan naman natin ang payment schedule para alam ninyo kung kailan exactly darating ang inyong pension this October. Ang SS ay may specific schedule depende sa last digit ng inyong social security number. Kung ang last digit ng SS number ninyo ay 0 is 23 or 4 ang payment schedule ninyo ay usually first half ng month, meaning October 1 to October 15th. Kung ang last digit naman ay 5, 6, 7, 8 awam. Ang payment ninyo ay second half ng month, meaning October 16 to October 31. Ang pensyon ay automatically deposited sa inyong UMID ATM card o sa enrolled bank. Account ninyo kung nag-register kayo sa PesoNet or other payment channels. Kaya important na i-check ninyo ang inyong ATM card or bank account around those dates. Kung delayed ang payment or hindi pa dumating by October, 15 para sa first batch or October 31 para sa second batch, doon na kayo dapat mag-follow up sa SSS branch or sa customer service hotline nila. Pero usually naman on time ang release ng pension lalo na ngayong naka-computerize na lahat. Mga tips naman para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income ngayong October at sa mga susunod na buwan. Una, always check ninyo ang inyong SSS online account through the MySS portal or mobile app. Maraming seniors ang hindi pa nakaregister dito pero sobrang helpful nito dahil makikita ninyo ang inyong payment history, contribution records at kung may mga pending transactions. Pangalawa, kung hindi pa kayo naka-enroll sa direct deposit o PesoNet, mag-enroll na kayo because mas secure ito at mas mabilis compared sa manual claiming sa branch na mahaba pa ang pila at hassle. Pangatlo, i-update ninyo ang inyong contact information sa SSS, especially ang mobile number at email address para pag may announcements or changes sa pension ninyo, makakatanggap kayo ng notifications. Pang-apat, kung may dependents kayo na eligible for additional benefits like dependent, children under 21, or disabled children at any age, siguraduhin nakaregister sila sa inyong pension kasi may dagdag na amount kayo dyan na DAL at PIT 50 per dependent up to 5 dependents. At lastly, mag-ingat sa scammers na magsasabi na may additional pension or bonus na makukuha ninyo. Basta magbayad lang kayo ng processing fee or registration fee. Walang ganyan mga kaibigan. Lahat ng legitimate na pension benefits mula sa SSS ay libre ang processing. So kung may humihingi ng pera, scam yan sigurado. May mga seniors din nagtatanong kung may tax implications ba ang pension income. Ang mga gandang balita, ang pension income mula sa SSS ay tax-exempt under Philippine law. Meaning, hindi ninyo kailangan mag-file ng income tax return para sa SSS, pension ninyo at walang bawas na tax. Pero kung meron kayong ibang income sources like rental income, business income, or interest from investments, yun ang taxable at kailangan ninyong i-declare sa BIR. Ang SSS pension mismo tax-free yan. Kaya kahit magkano pa yan, whether 3,000 o 20,000 per month, buong-buo na yan sa inyo. Ang importante lang, keep your records properly para pag may questions ang BIR or pag kailangan ninyo ng proof of income for other purposes, may documentation kayo. Pag-usapan din natin ng mga practical tips kung papunta kayo sa SSS office para mag-inquire or mag-update ng records. Una, always bring valid IDs na may picture at signature ninyo like passport, driver's license o postal ID. Dalhin din ninyo ang inyong SS number.
Better if may printed copy kayo ng inyong E1 form or any SSS document na may number ninyo. Pangalawa, pumunta kayo ng maaga 7:30 a.m. or 8 a.m. before pa mag-open officially ang office para kaunti pa lang tao. Usually, pagsapit ng 10 ng umaga, punuan na ang branches, lalo na sa Metro Manila. Pangatlo, if possible, mag-schedule kayo ng appointment online through the SSS website para hindi kayo maghintay ng mahabang oras sa walk-in care. Pangapat, kung senior citizen na kayo at may senior citizen ID or purple booklet, huwag mahiyang ipakita yan dahil may priority lane kayo at mas mabilis kayong ma-accommodate. At lastly, kung hindi naman urgent ang inquiry ninyo, try ninyo muna tumawag sa SSS hotline or mag-chat sa kanilang Facebook page or website dahil maraming questions ang pwedeng masagot. Online na lang without going to the branch. Ang isa pang importante na dapat ninyong malaman ay ang Annual Confirmation of Pensioners o AOP. Ito ay requirement ng SSS para ma-confirm na buhay pa kayo at tuloy-tuloy ang inyong pension. Dati kailangan talaga pumunta sa SSS branch para mag-pop, pero ngayon pwede na online through the MySS portal or mobile app. Very important na gawin ninyo ito on time dahil kung hindi kayo mag-akop, pwedeng mas-suspend ang inyong pensyon hanggang kayo nag-comply. Ang deadline ng AKOP usually ay depende sa birth month ninyo. So i-check ninyo sa SSS kung kailan ang deadline ninyo. Mabuti nang maaga kayong mag-comply para walang problema. For seniors na taong gulang at pataas na based sa Philippines, nag-announce ang SSS na nag-review sila ng guidelines para gawing mas easy ang AOP process, including possible home visits ng SSS personnel para sa mga seniors na hirap nang lumabas ng bahay. Kaya kung kayo ay 80 pataas at may difficulty, pwede kayong mag-coordinate sa inyong local SSS branch para sa assistance. At ang huling reminder ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong basta maniwala sa lahat ang nababasa or naririnig ninyo sa social media or sa mga text messages tungkol sa pension. Always verify ang information sa official sources like ang SSC's website na sgov.ph o ang DSWD website na sgov.php or sa official Facebook pages nila. Kung may kakilala kayong nag-share ng info about sa malaking pension na darating, tanungin ninyo kung saan nila nakuha ang information at i-verify before kayo mag-expect or mag-share pa sa iba. Maraming fake news at misinformation talaga lalo na kapag tungkol sa pera. At ang target ng mga scammers ay usually ang seniors dahil mas vulnerable tayo sa ganitong schemes. Kaya mag-ingat palagi at kung may doubt kayo, better na huwag munang maniwala hanggang sa makita ninyo ang official announcement. Sabod mga kababayan, ang katotohanan ngayong October 2025 ay ganito. Meron ngang SSS pension increases na nagsimula na September 2025 dahil sa pension reform program at ito ay 10 for sa retirement at disability pensioners at 5% para sa survivor pensioners. Meron ding social pension, program ng DSWD na PH5 per month para sa indigent seniors pero limited lang ang qualification. Ang claim na may PH 8,000 universal pension na darating, October 12 ay hindi pa verified at confirmed ng official government agencies. Kaya huwag kayong umasa na basta-basta. Ang importante, check ninyo ang inyong pension payment this October based sa inyong SS number schedule. I-monitor ang inyong bank account or ATM card. Gawin ang AKOP kung duwen na kayo at always stay informed sa official channels. Huwag magpa-scam, huwag magpa-disappoint at huwag mag-spread ng fake news. O siyang pensyon ninyo ay karapatan ninyo kaya bantayan ninyo. Ito at siguraduhin nakukuha ninyo ang bawat pisong entitled kayo. Maraming salamat sa pakikinig at sana nakatuhong ang video na ito na linawin ang mga katanungan ninyo. Mag-ingat palagi at God bless sa ating lahat.